Rick, good afternoon, Rick. Yung hadat mo, isuot mo yan ha. Meron nag-comment, bakit di mo rin sinusuot? Isuot mo. Okay. So part 5 na tayo, Rick. Binasa ko yun. Ako, nagbasa ako ng comment section. Wala man tayong ginagawa. Relax. Kasi, tingnan mo, hindi pa bumabalik yung mga trabante. Part 5 na tayo ngayon sa productivity rate. Binasa ko yung comment section. Meron akong nabasa doon na ano daw yung gradient. Kasi nakita niya rampa eh. Okay. So, yung gradient na yan, yun ang palagi nating nababasa. Actually, dalawa lang ang nababasa natin sa blueprint pagka sinabing mga rampa. Number 1 is percentage ng slope. Yung pinaka-steepness niya, percentage, nyari 8%, 9%, up to 15% pa nga minsan. Tapos meron din tinatawag sa plano na gradient. Yun yung ratio. Dati ang laking nung site engineer pa ako, Rick. Grabing debate namin doon kasi hindi nagkakunawaan kasi gradient nakalagay 1:20 kunyari, 1:20, 1:15. Ganon. So ano pinagkaiba? So ang pinaka-usual na ma-encounter natin sa site is gradient and percentage basta sa slope. So actually, merong tatlong paraan, Rick, na may express natin yung slope, yung pinaka-steepness ng isang rampa. Number 1 is through angle. 'Di ba? 45 degrees angle, yun, number 1. Pero hindi ginagamit pang eskwelahan lang yun, Rick, pang review center lang, pang board exam lang yun. Kasi sa actual, Rick, ano gagamitin mo para makuha mo yung 30 degrees, ganon? Kukuha ka pa ng instrumento, ng protractor o ng diba? So, bihira lang yun, diba? Sa eskwelahan lang yun, madalas gamitin. Number 2 is through percentage. Pinakamadali yung percentage. Sa experience ko, Rick, pinakamadali ang percentage. Pangatlo is gradient. Okay, hindi na natin i-explain masyado kasi ano yun, tawag yan. Marami naman mga tutorial, no, Rick? Marami sa YouTube, ang dami. So, i-ano na lang nila yun, kasi sa atin naman, productivity rate, inano ko lang, diniscuss ng konti. Okay? And then, ang tanong, yung isang comment din regarding sa productivity rate, isama daw natin yung productivity ng fabrication sa rebar. Productivity. Kasi sa atin, man-hour yung tao eh. So gusto nila, isama na natin yung productivity ng rebar fabrication. Tara, punta tayo rito. Hindi ko na ikakat, Rick. Hindi ko na ikakat yung... nandito lang eh. Kasi yung vlog natin, Rick, kumare walang cut-cut, walang edit-edit. Kaya minsan... sumasablay rin yung salita ko minsan. Kasi hindi naman tayo talaga professional na vlogger. Okay. Pagka sa fabrication na, hindi naman hour. Kasi makina na eh. Machine and hour na. Okay. Sa isang bar bender, sa isang bar bender, pumapalo yan as per actual, pumapalo 250 at least. Nagpa-fabricate siya ng stirrup 200 kilograms per hour. Average yun na 250. Sabihin, average, pwede siyang pumalo ng... Actually, minsan, Rick, nakaka 400 kilograms. Mabilis na yun, Isang makina lang yun, So, 250 to 400 kilograms per hour. Per machine, per bar bender. Nirecord namin yun, Nirecord namin. Ewan ko kung makikita nila sa textbook yan. Parang wala pa ako nakita sa textbook na ganon. Okay, Fajardo, kilala mo ba si Fajardo, Rick? Yung sikat na architect Fajardo na mayroong libro, wala ako nakita. So i-comment na lang nila kung may nakita sila. Pero sa atin dito, as per actual, hindi itong project na to, sa iba-ibang project natin yung ginagawa natin. Okay, so I hope nasagot na yon. Habang binabasa pa rin natin yung mga comment nila, mga request nila, kung kaya natin, i-discuss natin yon. Okay, Rick, Okay. Sige, yala mo na, Rick. Sige, thank you, bye-bye.